Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpala pong araw muli sa inyong lahat. At saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, muli ay narito po tayo para magsalo-salo sa salita ng Diyos at muli maranasan po natin sa pamamagitan ng kanyang salita na nagbibigay sa atin ng buhay. Amen? So sa pamamagitan po ng gospel po ngayon, ito po ang ating pagninilayan sa araw na ito. Today is July 22, no? So Sunday, at ang gospel po ngayon ay hango kay Mark chapter 6 verse 30 to 34, no? At ito po ay ipinagdaraos sa iba't ibang dako sa mundo, sa mga churches, no? Sa ating Catholic Church. So ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pagbabasa ng mabuting balita, at tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we give you thanks, Panginoon. Salamat pong muli, Panginoon, sa araw pong ito na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin sa bawat isa. Lord, sa pamamagitan po ng iyong salita, minsan pa, Panginoon, kami po ay umaasa at nagtitiwala na ito'y muli magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin po ng sustansya sa aming espiritual na buhay upang ikaw, Panginoon, ay maranasan, patuloy na maranasan ka namin. Lord, sa paglapit po namin ito, humihingi po kami ng mga kapatawaran sa mga nagagawa po namin na hindi kalugod-lugod sa iyo, Diyos. Hayaan mo, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu na iniwan mo sa amin, ito ang siyang mamagitan sa pagnilay namin sa iyong salita. Lord, saan man naroon ang aking mga kapatid na nakikinig po sa playback na ito o nanonood sa playback na ito, Lord, mangyari nawa ang iyong kalooban sa kanila at marinig nila ang iyong tinig, katulad ng inyong lingkod, Panginoon, na nagbabasa ng iyong salita, na kung saan ay inihahayag mo, Panginoon, sa amin sa pamamagitan ng iyong salita ang mga bagay-bagay na kung minsan hindi po namin maiintindihan. Pero dahil po sa gabay ng iyong banal na Espiritu, kami po'y nagtitiwala at pinangahawakan po namin ang iyong salita na sabi mo, sa sino mang naghahanap ay makakasumpong. Sa sino mang kumakatok ay iyong pagbubuksan. Marami po kami itinataas sa aming dalangin, Lord, sa araw pong ito, sa mga kapatid po namin. Maaring ang iba dito ay itinataas po ang kanilang mga karamdaman. Maaring ang iba po ay itinataas po ang kanilang mga problema sa pamilya nila, sa Pilipinas, Panginoon, ang mga iba-ibang struggle na nangyari sa aming buhay. May mga kapatid po kami naghahanap ng trabaho hanggang ngayon, Panginoon. Hayaan mo na sa pakikinig namin ng lahat ng ito, sa pakikinig ng lahat, Panginoon, sa iyong salita, Lord, mangyari nawa ang iyong kalooban at ang pagpapala ang siyang magiging kasunod nito, sapagkat sa pamamagitan po ng iyong salita, naniniwala kami na sa pamamagitan ng salitang ito, ito ang patuloy na nagbibigay na sustansya sa aming pananampalataya. At kung kami po ay may pananampalataya na inilagay mo sa aming mga puso, Panginoon, inaasahan po namin ang iyong pagpapala. Lord, we praise you and we glorify. Ngayong pa inaangkin na namin, Panginoon, na tagumpay ang pag-aaral namin ng iyong salita sa araw na ito. Lord, pinabalik po namin sa iyong lahat ng papuri at parangal. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid ko ay Kristo, inaanyayahan ko po kayo na buksan na po natin ang ating mga Bible. At ang ating pong pagdinilayan, gaya ng sinabi ko po kanina, ay ang Mark chapter 6 verse 30 to 34, no? At ating pong babasahin. The apostle rejoined Jesus and told him all they had done and taught. And he said to them, "Come away to some lonely place all by yourselves and rest for a while." For there were so many coming and going that there was no time for them even to eat. So they went off in the boat to a lonely place where they could be by themselves. But people saw them going, and many recognized them,
And from every town they all hurried to place on foot and reach it before them. So as he stepped ashore, he saw a large crowd, and he took pity on them, because they were like a sheep without a shepherd. And he set himself to teach them at some length. Mga kapatid ko kay Kristo, ulitin ko po yung key verse po natin dito sa verse 34. Na ang sabi po dito ng ating Panginoon, o ang sabi ng pagkapaliwanag dito tungkol sa ating Panginoon, so as he stepped ashore, he saw a large crowd, and he took pity on them, because they were like a sheep without shepherd. And he set himself to teach them at some length. Mga kapatid ko Kristo, mga pinagpala sa ubasan ni Yahweh El Shaddai, ito po ang mabuting balita sa atin ng Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Kamusta na po kayong muli, mga kapatid ko kay Kristo? At ako po'y nagpapasalamat, labis-labis po ng aking kagalakan, sapagkat every time po na binubuksan ko po yung pag-sharing natin doon po sa YouTube, nakikita po natin doon yung counter o yung mga tumutugon sa panawagan ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang salita. Nakikita po natin doon na marami ang siyang nagbubukas at marami ang siyang nanonood o nakikinig po ng playback ng ginagawa nating mga sharing, no? At of course, ito ay sa pagpasalamat ko na rin sa inyo, sapagkat nakikita ko yung pag-sharing ninyo, yung pagtatagpo ninyo sa iba. Amen po? So, dito po sa ating binasa, unang pinaka-gospel ngayon, sabi po dito, at ito po basahin po natin sa Tagalog, sabi po dito sa verse 30, no? Remember, ulitin ko po, yung mga nahuli po na kumbaga yung mga nahuli na manood ng playback na ito, ang ating pong gospel ngayon ay gospel ni Mark chapter 6 verse 30 to 34. So sabi po dito sa verse 30, pagbalik ng mga apostol kay Jesus, isinalaysay niya sa kanya ang lahat nilang ginawa at itinuro. Isinalaysay ng mga disipulo. Remember, brothers and sisters in Christ, na ang mga disciple pong ito, kung natatandaan po natin doon sa mga gospel nung nakaraan, no, ay doon po sa Mark chapter 6 verse 6, naglibot naman si Jesus sa mga nayon sa paligid sa kanyang pagtuturo. Ito po yung gospel nung nakaraan. At tinawag niya ang 12 at sinimulang isugo sila ng dala-dalawa. Natatandaan niyo po yun? Naging topic po natin yun noong nakaraang linggo yata yun, no? Na sinugo niya yung mga disciples. At ito na nga po dito sa gospel po natin ngayon, nagbalikan na yung mga disciples. At ang sabi po rito, pagbalik ng mga apostol kay Jesus, isinalaysay nila sa kanya ang lahat nilang ginawa at itinuro. Mind you, my dear brother and sister in Christ, doon po sa mga nakaraang gospel, ano ba ang nangyari doon sa pagsugo ng ating Panginoon doon sa mga disciple na tagagala-galawa, no? Sinundan ng himala. Amen? Kasi yung po yung nakalagay doon sa verse 12, no? Yung po sa verse 12 ng chapter 6, no? Verse 30 itong binabasa natin ngayon. Pero yung doon po sa verse 12, at pag-alis nila, ipinangaral nila ang pagbabalik loob. Ay topic po natin ito nung nakaraan. Ipinangaral nila yung tungkol sa repentance. At pagkatapos nilang maipangaral ang repentance, ang sabi po dito, maraming demonyo ang kanilang pinalayas. Marami, no? At marami ring may sakit ang pinagaling nila sa pagpapahid ng langis. No? Narinig niyo po yun? So dito, pagkatapos maghayo ng mga disciple, dito po sa verse 30, ay bumalik na yung mga disciples sa ating Panginoon at ibinalita.
At ituloy po natin, sabi sa verse 31, sinabi naman niya sa kanila, si Jesus ang may sabi, no, sa kanyang mga alagad, tayo na sa isang ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti. Sapagkat do'y marami ang paruot parito at hindi man lamang sila makakain. Remember nga naman yung paghayo nila, paghayo ng mga disciples sa dami ng mga tao na nag-respond sa kanilang paghayo at paghahatid ng mabuting balita at ng pagpapagaling ng mga may sakit at pagpapalaya ng demonyo. Amen? So, bilang isang tao po mga kapatid, pero nandun yung pagod. Amen? So, tayo po ay napapagod. Amen? Maging ang Panginoong Hesus ay nagpapahinga rin. No? Naranasan niya yung maging tao. Ang salita ng nagkatawang tao, naranasan niya yung iba't ibang klase ng pagiging tao. So sabi ng Panginoon dito na tayo na sa isang ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti. Meaning na ina-acknowledge po ng ating Panginoon na importante sa ating mga sarili na tayo ay mayroong time doon sa pagpapahinga pagkatapos natin na may mga ginagawa tayo sa ating buhay. Amen po. Kaya masasabi po natin yung health conscious ng ating Panginoon na isinishare niya po sa atin na dapat may time tayo ng pagpapahinga, may time tayo ng pagninilay, may time tayo ng pag-iisa. Amen po. At itong sabi ni Jesus, at dito sa verse 32, kaya lumayo sila at namangka na sila lang, yung mga disciples lang at ating Panginoon, na sila lang patungo sa ilang na lugar. Imagine po natin na sila ay nasa siguro mga ilang bangka yon dahil doon sa 12 disciples, no? O maaaring isang bangka, hindi natin kung idea nung klase ng laki o liit ng bangka. Pero ang sinishare po dito, sinasabi po dito ay sila ay patungo sa ilang na lugar at namangka, lumayo. In verse 33, ngunit nakita silang umalis ng ilan at nabalitaan ito ng marami. Kaya nagtakbuhan sila mula sa kani-kanilang bayan at nauna pang dumating na lakad kaysa kanila. Isipin nyo na lang yun, no? Nagpunta pa doon sa kabayanan, nagsibalikan pa yung mga tao nakakita sa ating Panginoon, nakakita doon sa mga disciples, no? Imagine po ang ating mga sarili na nandoon, kasama tayo doon sa mga taong nagtatakbo na nakita natin, yung Panginoong Hesus at saka yung mga disciple na sumakay sa bangka, at nagbalikan sa kanilang bayan at nag-ayak pa ng mga tao doon at tumakbo doon sa patutunguhan nila. Imagine, walang binabanggit dito na sila ay namangka din on foot, paalang. Kaya nga dito nakalagay dito sa English, no? But people saw them going and many recognized them, and from every town they all hurried to the place on foot and reached it before them. So nauna pa sila sa ating Panginoon at mga disciples, no? Isipin niyo lang kung gaano kainteresado yung mga tao. Siguro sa aking pag-iisip, dahil talagang humayo ang mga disciples, ang mga sinugo ng ating Panginoon, nakita natin kung paano narinig nila yung mabuting balita at nag-respond sila. Nakita kung paano yung pagpapagaling ng mga may sakit at pagkapalayas ng demonyo ng mga disciples na sinugo na ito ng ating Panginoon. So ganoon na lamang po ang response ng mga tao, no? Kaya nga sa ating buhay, kapag nakikita po natin sa ating buhay, no, yung pagre-response po natin, minsan nagre-response tayo dahil nakakakita tayo ng mga himala, katulad ng mga ipinakitang ito ng mga disciples, no? Iba't ibang klase po yung pagsunod, at hindi rin po natin alam doon yung mga iba doon o zero, di ba? Yung iba doon ay
talagang merong, siguro yung narinig nila yung turo, ibang klase itong turong ito. Amen. At ibang klase sapagkat merong kasamang tanda ng himala yung kanilang paghahayag ng mabuting balita. Amen po. So ituloy po natin. Ang sabi dito, ito na yung pinaka-key-verse natin, papunta na po tayo doon sa key-verse natin, ano? Sabi sa verse 34, pagdating ni Jesus sa pampang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya. Bakit kaya naawa ang ating Panginoon? No? Itutuloy natin, no? Sasagutin ito ng kasunod na mga salita, no? Sabi po dito, at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal. Mga kapatid ko kay Kristo, itong sinulat po ni Mark tungkol po sa ating Panginoong Hesus nung siya ay nandito sa lupa, kasama po ang gospel na ito ni Mark, ay maliwanag na maliwanag po ng ating Panginoong Hesus ay naaawa sa bawat isa sa atin. Especially yung hindi gaanong nakapakinig ng kanyang salita. Yung hindi gaanong inabot, no, ng mabuting balita. Naaawa ang Panginoon. Naaawa ang Panginoon sa kahabag-habag na kalagayan ng bawat isa sa atin. Katulad ng sinasabi rito, na nang makita niya yung maraming tao, no? Talagang maraming tao, sa totoo lang po, marami ang taong naghahanap sa Diyos at nauuhaw. At dito sinasabi na naawa ang ating Panginoon sapagkat ang sabi ng Panginoon, Jesus, sabi niya sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Brothers and sisters in Christ, kung titingnan po natin sa John chapter 10, kung anong ibig sabihin ni Jesus sa mabuting pastol, no? Tingnan po natin sa John chapter 10. Ang sabi po doon sa John chapter 10 tungkol sa mabuting pastol, talagang sinasabi ko sa inyo, ito yung sabi ni Jesus, magnanakaw at tulisan ang hindi dumaraan sa pinto ang pagpasok sa kulungan ng mga tupa, kundi lumulukso sa ibang dako. Ang pastol ng mga tupa ang pumapasok sa pintuan. Pinagbubuksan siya ng bantay ng pinto at nakikinig ang mga tupa sa kanyang tinig. At tinatawag niya sa pangalan ang sarili niyang mga tupa at inaakay niyang palabas. Kapag napalabas na niya ang tanang kanya, sa harap nila siya naglalakad at sa kanya sumusunod ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa dayuhan, kundi lalayuan nila ito sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng mga dayuhan. Remember, brothers and sisters in Christ, na ang pagkapaliwanag na ito ng ating Panginoon ay patalinghaga tungkol sa isang mabuting pastol. Amen po. Kaya nga yung kasunod nung verse na yun, sa verse 6, sabi dito sa verse 6, ito ang talinghagang sinabi ni Jesus sa kanila, ngunit hindi nila maintindihan ang gusto niyang sabihin sa kanila. Hindi maintindihan. Alam ko dumating din sa ating buhay, kayo, ako, na hindi natin maintindihan kung ano ang relasyon natin sa Panginoon. Dumating sa ating buhay kung hindi natin malaman kung saan tayo pupunta. Nalilito tayo. Amen. Kaya nga nangyayari kung saan tayo
iba-ibang ating napupuntahan ng takbo ng ating buhay. Amen. Sabi nga nanay, ito ang talinghaga na sinabi ni Jesus sa kanila, ngunit hindi nila naintindihan ang gusto niyang sabihin sa kanila. Sabi dun po sa verse 7, kaya sinabi ni Jesus, talagang sinasabi ko sa inyo, ako ang siyang pintuan ng mga tupa. Magnanakaw at tulisan ang lahat ng nauna sa akin, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang siyang pintuan. Kung may pumapasok sa pamamagitan ko, maliligtas siya. At papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Hindi dumarating ang magnanakaw kundi para lamang magnakaw, pumaslang at magpahamak. Dumating naman ako upang magkaroon sila ng buhay na lubos, na magkaroon ito. Ako ang siyang mabuting pastol. Direkta pong sinasabi ng ating Panginoon. Ako ang siyang mabuting pastol, nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa mga tupa, ang mabuting pastol. Brothers and sisters in Christ, napakaganda po ng ating gospel sa araw po ito. Natotoo ng ating Panginoong Hesus ang siyang mabuting pastol na patuloy na tumatawag sa bawat isa sa atin. Nahabag siya sa iyo, sa akin, katulad ng sinabi niya dito sa verse 34. And He took pity on them. Brothers and sisters in Christ, sa ating pong salita na napakinggan, alam ko ito'y nagrema sa ating puso at ito'y naunawaan ng ating isipan. Anyayahan natin ang banal na Espiritu sa ating buhay upang ito ay patuloy na palakasin ang ating naguguluhan na pananampalataya kung magkaminsan. Tayo po'y manalangin. Lord, we praise you, we glorify you, Panginoon. At salamat na muli sa iyong salita. Sapagkat dahil po sa iyong salita, Panginoon, kami po ay nagkaroon ng kalakasan na namang muli. Lord, doon po sa mga sinugo ninyong mga disciples na tagagala-galawa, Panginoon, nang sila ay magpahayag tungkol sa pagbabalik loob o repentance, Lord, at ang paghahayag ng mabuting balita, ito'y sinundan ng himala, mga pagpapagaling, pagkapalayas ng demonyo. Kami man, Panginoon, dito ay nananalangin at itinataas po namin sa iyong lahat ang mga dalangin ito ng aking mga kapatid, ng inyong lingkod. Lord, abutin niyo po ito. Hindi ko po sila kilala. Hindi ko po alam ang kanilang mga suliranin, ang mga struggles po nila. Pero ikaw ang Diyos na nakakaalam ng mga buhay ng bawat isa sa amin. Lord, tinataas po namin itong lahat sa iyo. At naniniwala kami na sa narinig po naming salita, ito'y susundan ng mga himala sa aming mga buhay. Sapagkat tinanggap ka namin, Panginoon Jesus. At salamat sa iyo. At ngayon pa'y inaangkin na namin, Panginoon, na totoong ito'y nag-penetrate sa aming puso at nagbigay, Panginoon, ng kalakasan sa aming kaluluwa na kung minsan, Panginoon, ay pinanghihinaan. Lord, we praise you and we glorify you. At ngayon pa'y inaangkin na namin na ikaw nga ay nangusap sa amin, na ikaw nga ay nagpala sa aming mga buhay. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Ipagpatuloy po natin ang pag-sharing ito ng words of God at saan man kayo naroon.